Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 371, Kabanata 371, hindi niya tayo pinababayaan. Di nagtagal, kumuha si Manuel Bennett ng panulat at papel, nagsulat ng Race Eta, at ibinigay kay Joanne Holman. Pinaalalahanan niya sila, mayroong ilang mga panggamot na materyales na mahirap hanapin, kaya kailangan mong magsikap. Tinapik ni Joanne Holman ang kanyang dibdib at sinabing, Guro, huwag kang mag-alala, kahit na kailanganin nating hanapin ang buong River City, makikita natin ang lahat ng mga gamot na materyales. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, mabuti, huwag kang mag-antala, umalis ka kaagad. Tumango si Joanne Holman at ang iba pa at nagmamadaling umalis. Mr. Bennett, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Laird Tennant. Acupuncture. Binibigkas ni Manuel Bennett ang dalawang salita at saka naglabas ng isang silver needle box at inilagay sa kamay ni Barden Bard. Matapos buksan ang silver needle box, patuloy niyang pinapakilos ang totoong chi sa loob ng kanyang katawan at mariing winuwagayway ang kanyang kanang kamay. Whoosh whoosh whoosh. Sa isang iglap, 81 pilak na karayom ang lumipad sa labas ng kahon at nag-hover sa hangin. Ang bawat pilak na karayom ay naglalabas ng ginintoang liwanag, nakasisilaw at nakakapansin. Lahat ng nasa eksena ay natigilan. My goodness, ang binatang ito ay hindi lamang marunong gumamit ng air transport needles kundi nakakakontrol din ng 81 karayom sa parehong oras. This is just too incredible. Bulalas ng isang senior traditional medicine practitioner. Master Lincoln, nakakabilib ba ang pagkontrol sa 81 karayom sa parehong oras? May pabulong na tanong. Huminga ng malalim ang senior practitioner at sinabing, hindi lang ito kahanga-hanga, sadyang lumalaban ito sa langit. Nangangailangan ito hindi lamang ng napakataas na antas ng konsentrasyon, lakas ng pag-iisip, at kontrol kundi pati na rin ang napakalaking halaga ng totoong chi bilang suporta. Dapat mong malaman na kahit ang presidente ng Traditional Medicine Association of WAGU ay maaari lamang makontrol ang 36 na karayom sa parehong oras. Hayes. Nang marinig ang mga salitang ito, lahat ng naruroon ay nabigla sa gulat. Walang sinuman sa larangan ng medikal ng East Nation ang hindi nakakaalam ng pangalan ng presidente ng Traditional Medicine Association. Kilala siya bilang First Divine Doctor sa East Nation. Gayunpaman, kahit na ang unang Divine Doctor ay maaari lamang makontrol ang 36 na karayom sa parehong oras. At itong binatang kaharap nila ay kayang kontrolin ang 81 karayom ng sabay. Ito ay simpleng hindi may isip. Siyempre, ang pagkontrol sa 81 karayom ng sabay-sabay ay kasalukuyang limitasyon ni Manuel Bennett. Kung ang kanyang cultivation ay mas mataas at ang kanyang panloob na tunay na chi ay mas malawak, maaari niyang sabay na kontrolin ang mas maraming silver needles. Sayang nga lang at wala siyang kakayahan ngayon. Matapos ang 81 pilak na karayom ay nasuspine sa hangin. Binuksan ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata, ang gininto ang liwanag ay kumikislap sa kanyang mga pupil, at ang kanyang kanang kamay ay umindayog ng husto. Mga karayom ng Heavenly Road 9. Sinabayan pa ng matunog na sigaw. Sa isang iglap. Ang 81 pilak na karayom na ito ay nahahati sa 9 na grupo at lumipad patungo sa 9 na bata sa bulwagan. Susunod na segundo. 9 na pilak na karayom ang tumusok sa 9 na acupuncture point sa bawat bata. Humihingi. Habang tumutusok ang mga pilak na karayom, nagsimula silang manginig ng marahas. Napuno ng nakakatusok na tunog ang buong bulwagan. Heavenly Road 9 Needles. Is it really Heavenly Road 9 Needles? Nang nasaksihan ng eksena, muling napasigaw ang senior practitioner. Ano ang Heavenly Road 9 Needles? May nagtanong. Nanginginig, sinabi ng senior practitioner, sa ating East Nation, mayroong Divine Needle List, na may nakalistang 10 walang kapantay na acupuncture techniques. Ang Heavenly Road 9 Needles ay unang nireranggo sa listahang ito. Huminto siya bago nagpatuloy, hindi ko inaasahan na sa buhay ko, makikita ko ang maalamat na acupuncture technique. Sapat na mahirap na isagawa ang Heavenly Road 9 Needles,
Ngunit ang kontrolin ang 81 pilak na karayom ng sabay-sabay habang isinasagawa ang pamamaraan ay mas mahirap. Ngunit nagawa na ng binatang ito ang lahat, masisiguro ko sa iyo na kahit ang presidente ng Traditional Medicine Association ay hindi makakapantay sa binatang ito. Nang marinig ang mga salita ng senior practitioner, ang mga doktor na noong una ay nag-aalinlangan kay Manuel Bennett ngayon ay mas mataas ang tingin sa kanya. Gayunpaman, mayroon pa rin silang ilang mga pagdududa tungkol sa kanyang kakayahan na pagalingin ang mga bata. Sa oras na ito, pagkatapos maipasok ang 81 pilak na karayom sa siyam na katawan ng mga bata, maingat na pinagmasdan ni Manuel Bennett ang kalagayan ng mga bata. Unti-unting lumipas ang oras, at mahigit 10 minuto lang ang lumipas. Lahat ng 81 pilak na karayom ay tumigil sa panginginig. Ang siyam na batang ito ay halos gumaling na, at kailangan na lamang nilang tapusin ang pag-inom ng sabaw ng gamot para gumaling mamaya. Walang pakialam na sabi ni Manuel Bennett, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay para bawiin ang 81 pilak na karayom, humakbang pasulong, at naghanda para gamutin ang iba pang mga bata. Ngunit, sa sandaling gumawa ng hakbang si Manuel Bennett. Wow! Woo! Mama! Dad! Natatakot ako! Nagsimula ang alon ng iyakan at hiyawan. Gising na itong siyam na bata. Ayos lang, okay na ang anak ko. Immortal, ang binatang ito ay isang immortal lang. Ang mga doktor, nurse, at mga magulang ay tuwang-tuwa at tuwang-tuwa. Sa puntong ito, lahat ng naruroon ay lubos na kumbinsido kay Manuel Bennett. Nahulog ang 81 pilak na karayom, at nagising ang siyam na bata. Kung hindi ito isang immortal, ano ito? Ang mga doktor mula sa ibang mga ospital ay lubos din na kumbinsido sa mga kasanayan ni Manuel Bennett sa medisina. Ngayon, hindi na sila nang ahas na tingnan si Manuel Bennett, at walang katapusang paghanga at paggalang ang naroon. Salamat, binata, sa pagpapagaling mo sa aking anak. Salamat, Divine Doctor. Salamat, Benefactor. Ang mga miyembro ng pamilya ng mga bata ay napaiyak, lumuhad at yumuko kay Manuel Bennett upang pasalamatan siya sa kanyang naging-iligtas buhay na biyaya. Tuwang-tuwa rin ang dalawang babaeng reporter, nagsimulang iulat ang sitwasyon sa eksena. Sa opisina ng CEO ng East Beauty Pharmaceuticals, sina Julia Stewart at Prajna Bates ay matamang nakatitig sa live broadcast sa mga screen ng computer. Matapos makitang sabay na pinagaling ni Manuel Bennett ang siyam na bata, tuwang-tuwang niyakap ang dalawa. Masayang sinabi ni Prajna, kahanga-hanga si Mr. Bennett, talagang kahanga-hanga. Oo. Malakas na tumanggaw si Julia, he never lets us down. Star City Entertainment Group. Tanggapan ng Pangulo. Mr. Bennett, ang galing mo. Tuwang-tuwang hinampas ni Nancy Maddox ang mesa. Huminga siya ng malalim, matamang tinitigan ang figure sa screen na tila banished immortal, bamulong, Mr. Bennett, hindi na ako magdadalawang isip, hindi ko nalilanlangan ang sarili ko, gusto kitang makasama. South Coffee Shop, likod bahay. Tinitigan ni Julie Stewart ang live broadcast sa kanyang telepono, bahagyang umangat ang sulok ng kanyang bibig, Mullen, I knew you can do it. Ngunit maya-maya'y napaawang ang kanyang bibig na may bakas ng pait. Habang mas binibigyang pansin niya si Manuel Bennett, mas lumalalim ang nararamdaman niya para dito. She bitterly murmured, Mullen, bakit hinayaan mo akong makilala ka, bakit mo ako hinayaang umibig sa'yo? Sa sandaling iyon, sa Prosperity Square, ang live na broadcast ay nilalaro sa malaking screen. Mahusay na trabaho. Dude, ang galing mo, at ikaw ang magiging idol ko sa hinaharap. Binata, ikaw ang tunay na Divine Doctor. Ang mga tao sa plaza ay pawang nagpapalakpakan at winuwagayway ang kanilang mga braso, ganap na kumukulo. Bukod sa plaza, tuwang-tuwa rin ang mga tao sa bawat kabahayan sa River City nang makita nilang pinagaling ni Manuel Bennett ang siyam na bata. Sa sandaling ito, Central Hospital. Ang paggamot ay patuloy pa rin. Matapos gamutin ang mga bata sa hall, dumating si Manuel Bennett sa isang koridor sa unang palapag. Bawat kama sa koridor ay inookupahan ng isang bata.
Huminga ng malalim si Manuel Bennett at nagpatuloy sa paglalagay ng mga karayom para gamutin ang mga bata. Lumipas ang oras, minuto sa bawat minuto. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 oras. Matapos gamutin ang lahat ng mga bata sa koridor, si Manuel Bennett ay nagmamadaling pumunta sa bawat ward, patuloy na ginagamot ang mga bata. Kabanata 372, Kabanata 372, isang tao ang gumagalaw sa buong lungsod. 1 oras at kalahati na ang lumipas. Ang lahat ng mga bata sa first floor ward ay gumaling. Terrace sa second floor. Pinunasan ni Manuel Bennett ang pawis sa kanyang noo at nagsalita ng malakas, saka tumungo sa 2 palapag. Malapit na sumunod sina Lily Tisdale at Barden Bard. Nagmamadaling humabol si Laird Tennant at ang iba pa. Sa daan patungo sa 2 palapag. Tinanong ni Laird Tennant ang isang nurse, ilang bata ang napagaling ni Mr. Bennett. 1/4 sa kanila. Sagot ng nurse. Anong oras na ngayon? Tanong ulit ni Laird Tennant. 2 p.m. Sagot ng nurse. May natitira pang 10 oras. Naikuyom ni Laird Tennant ang kanyang mga kamao, nagmamadaling habulin si Manuel Bennett, at sinabing, Mr. Bennett, bakit hindi ka magpahinga at kumain ng tanghalian? Hindi na kailangan. Ikinaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at sinabing, kapos tayo sa oras ngayon. Hindi ako makapag-aksaya ng kahit 1 minuto. Ang mas maraming oras na mayroon ako, mas maraming mga bata ang maaari kong gamutin. Nang marinig ang mga salita ni Manuel Bennett, lahat ng mga doktor na naruroon ay napuno ng paghanga. Ito ang tunay na kahulugan ng tunay na pakikiramay. Mr. Bennett is our role model. Dapat matuto tayo sa kanya. Nagkasala kami kay Mr. Bennett. Siya ay isang bayani, ang bayani ng buong River City. Napuno ng guilt at kahihiyan ng ibang mga doktor mula sa iba't ibang ospital na nanunuya kay Manuel Bennett. Pagdating sa 2 palapag, hindi nagpapahinga si Manuel Bennett at ipinagpatuloy ang paggamot sa mga bata. Matapos gamutin ang mga bata sa bulwagan, sinimulan niyang gamutin ang mga bata sa mga koridor. Matapos gamutin ang mga bata sa corridors, sinimulan niyang gamutin ang mga bata sa mga ward. Walang kahit isang sandali ng paghinto. Matapos gamutin ang lahat ng mga bata sa 2 palapag, nagpatuloy si Manuel Bennett sa 3 palapag. Habang papunta sa 3 palapag, nanginginig ang katawan ni Manuel Bennett, at muntik na siyang matamba. Mr. Bennett, anong problema? Kuya Bennett, okay ka lang? Nagmamadaling sumulong sina Lily Tisdale at Barden Bard, bal-isang nagtanong. Umiling si Manuel Bennett at sinabing, okay lang ako, medyo na-overexert lang sa paggamit ng Truchi ko. Walang pagpipilian. Ang kalagayan ng mga bata ay lubhang malala. Higit pa rito, sa sobrang ikli ng oras, kailangan niyang patuloy na pakilusan ang kanyang Truchi at magpatakbo ng 81 pilak na karayom sa bawat pagkakataon. Kung ordinaryong tao lang, matagal na silang bumagsak sa pagod. Tanging si Manuel Bennett, kasama ang kanyang masaganang Truchi, ang kayang tumayong mataas hanggang ngayon. Mr. Bennett, bakit hindi ka magpahinga? Oo, Mr. Bennett, hindi pa huli ang lahat para magpahinga ka at ipagpatuloy ang pagpapagamot pagkatapos. Ikaw ang aming pag-asa. Hindi ka maaaring mahulog. Sinubukan ni Laird Tennant at ng iba pa na hikayatin si Manuel Bennett na magpahinga. Anong oras na ngayon? Tanong ni Manuel Bennett. 5 p.m. Sagot ni Laird Tennant. Ilang bata pa ang naghihintay para sa paggamot? Tanong ulit ni Manuel Bennett. Kalahati ng mga bata ay hindi pa ginagamot. Sagot ulit ni Laird Tennant. Huminga ng malalim si Manuel Bennett at sinabing, we only have 7 hours left. We don't have time to waste. Siya ay nakikipagkarera laban sa hari ng impyerno upang iligtas ang mga buhay, at hindi niya masayang ang kahit 1 segundo. Kasabay nito, hinawakan ni Manuel Bennett ang rehas ng hagdan at naghanda upang magpatuloy sa pag-akyat sa hagdan. Ngunit habang siya ay humakbang pasulong, 2 malalaking kamay ang dumapo sa kanyang balikat. Si Lily Tisdale at Barden Bard ang nag-abot. Ang susunod na segundo, naramdaman ni Manuel Bennett ang 2 daloy ng Truchi na patuloy na bumubuhos sa kanyang katawan.
Natigilan siya saglit, Lily, Barden, ano ka ba? Ngumisi si Barden Bard at sinabing, hindi namin hahayaan na ikaw lang ang bida, gusto din namin ni Brother Teasdale na maging bayani minsan. Masiglang tumango si Lily Teasdale. Nagpasalamat si Manuel Bennett sa kanila, salamat, mga kapatid ko. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman ni Bennett na muling napuno ang kanyang tunay na chi sa loob ng kanyang katawan. Samantala, namutla ang mukha ni Teasdale at Bard, at tumutulo ang pawis sa kanilang mga noo. Teasdale, Barden, tama na. Marahan na tumawag si Bennett, binitawan ang kanilang mga kamay, at sinabing, magpahinga kayong dalawa, ipaubaya sa akin ang natitira. Pagkatapos sabihin iyon, gumawa ng malalakas na hakbang si Bennett, patungo sa itaas. Dahil sa pagod, si Teasdale at Barden ay bumagsak sa hagdan, naghahabol ng hangin. Ngumiti si Teasdale at sinabing, Barden, akala ko noon, karne lang, umiinom ng alak, pumatay at nagsusunog, ang alam mo lang, pero ngayon nakikita kong mabait ka rin. Isa ka talagang lalaking umalis sa bahay para maging monghe. Ngumisi si Barden, ganun din sa iyo. Huminga ng malalim si Teasdale at sinabing, ang kaya lang nating gawin ay ganito. Sana ay mapagaling ni Bennett ang lahat ng bata. Paninindigan ni Barden ng may determinasyon, tiyak na magagawa ito ni Brother Bennett. Patuloy na lumipas ang oras. Before they knew it, 11 p.m. na pala ng gabi. Mahigpit na hinawakan ni Bennett ang hagdanan patungo sa ikalimang palapag, mabilis ang kanyang hininga, nanginginig ang kanyang katawan, namumutla ang kanyang mukha, at parehong puno ng pawis ang kanyang mukha at katawan. Kahit na sina Teasdale at Barden ay muling naglagay ng kanyang tunay na chi noon. Naubos na naman ito matapos ang paggamot na katatapos lamang niyang ibigay. Bukod dito, dahil sa pagkapagod ng kanyang tunay na chi 2 beses, nakaramdam ng kakaibang pagod si Bennett, na para bang anumang oras ay babagsak siya. Si Direk Tanner at ang iba pa ay may mga pulang rim sa paligid ng kanilang mga mata, na labis na naantig sa mga aksyon ni Bennett. Mula umaga hanggang ngayon, walang pahinga ang pagpapagamot ni Bennett sa mga bata. Kahit nagawa sa bakal, hindi kayang tiisin ng isang lalaki ang lahat. Inalaya ni Elinda si Bennett at palihim na pinunasan ang kanyang mga luha. Pilit na ngumiti si Bennett at nagbiro, silly girl, I'm just very tired, not dying. What are you crying for? Ngumuso si Elinda at sinabing, Dear Mr. Bennett, dati lang hinahangaan ko ang aking guro. Iniidolo ko siya dahil nagtataglay siya ng pambihirang kakayahan sa medisina. Ngunit ngayon, ang tanging tao sa mundong ito na maaari kong hanggan ay ikaw. Hindi lamang ikaw ay may pambihirang medikal na kasanayan, ngunit ikaw ay mabait, responsable, at may kakayahan. Ang lahat ng mga katangiang ito ay lubos akong naakit sa iyo. Pagbibiro ni Bennett, bakit pakiramdam ko ay ipinagtatapat mo sa akin ang iyong pagmamahal? Tahasan ding inamin ni Elinda, oo, ipinagtatapat ko ang pagmamahal ko sa iyo. Tatanggapin mo ba ako? Napaawang ang mga labi ni Bennett habang sinasabi, Stop biro around, my dear President. Pagkatapos, tinanong ni Bennett si Direk Tanner, Direktor, ilang bata pa ang natitira? Hindi ako sigurado, pero hindi dapat marami ang natira. Nasa 5th floor silang lahat. Nagtadges ang ngipi ni Direk Tanner at sumagot. Mabuti naman. Huminga ng malalim si Bennett, dapat may sapat na oras. Pagkatapos sabihin iyon, ay nalaya ni Bennett ang sarili gamit ang handrail ng hagdanan at mabagal na hakbang patungo sa ikalimang palapag. Mabigat ang kanyang mga paa, at ang bawat hakbang ay tila may bigat na 1,000 libra. Si Direk Tanner, Elinda, at ang iba pa ay naantig at lubos na iginagalang ang umaatres na figure ni Bennett. Siya ay isang bayani. Siya ay isang matapang na tao. Mr. Bennett, ituloy mo. Lahat ng mga doktor at nurse ay nagpalakpakan para kay Bennett. Pinunasan ng reporter ang kanyang mga luha, tumingin sa camera, at nabulunan, Dear public friends. Ngayon ay 11 p.m., at 1 oras na lang ang natitira bago pumasok ang mga bata sa kritikal na panahon. Sa ngayon, pagod na si Mr. Bennett, pero hindi pa rin siya sumusuko.
Naghahanda siyang tretuhin ang lahat ng natitirang bata sa huling oras. Kaya't pakiusap, lahat, para sa ating tagapagligtas, para sa ating bayani, at para sa ating banal na doktor, pasayahin sila at bigyan sila ng lakas. Sa sandaling ito, ang Prosperity Square ay puno ng mga tao, isang dagat ng sangkatauhan. Mr. Bennett, ituloy mo. Mr. Bennett, naniniwala kami na kaya mong gamutin ang lahat ng bata. Dr. Bennett, umaasa kami sa iyo. Dr. Bennett, kasama mo kami. Labis na naantig ang mga tao sa mga kilos ni Bennett, namumula ang kanilang mga mata, at pinasaya siya ng nakataas ang mga braso. Hindi lamang ang mga tao sa Prosperity Square, ngunit ang buong River City ay naantig ni Bennett, na nagbigay sa kanya ng suporta sa iba't ibang paraan. Libu-libong kabahayan ang umalangaw sa isang boses. Bennett, magpatuloy. Kabanata 373, Kabanata 373, alalahanin ng maladyos na lalaking ito. Central Hospital. Ikalimang palapag. Si Manuel Bennett, na nabibigatan ng mabibigat na yapak, ay pumasok at lumabas ng mga ward upang gamutin ang mga bata. Tinutulungan ni Elinda si Manuel Bennett, hindi na napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sumunod ang mga doktor at nurse tulad ni Laird Tennant, na may bahid ng luha sa mga mukha. Ang lahat ng kanilang pag-asa ay nakapin kay Manuel Bennett. Ito ay parehong pag-asa at presyon. Sa kanyang payat na balikat, si Manuel Bennett ay nag-isa sa buhay ng napakaraming bata. Ito ay dakilang pag-ibig. Hanggang sa huli, hindi na kayang i-channel ni Manuel Bennett ang true chi para igalaw ang mga karayom at ang mga pilak na karayom lang ang kayang hawakan sa kanyang kamay para magsagawa ng acupuncture sa mga bata. Bukod dito, dahil sa matinding pagod, ang kamay na ginagamit ni Manuel sa paghawak sa mga pilak na karayom ay nanginginig ng hindi mapigilan. Upang mapanatili ang katumpakan, hinawakan ni Manuel ang mga pilak na karayom sa kanyang kanang kamay, at hinawakan ang kanyang kanang palso gamit ang kanyang kaliwang kamay upang maiwasan itong manginig habang ibinibigay niya ang mga karayom sa mga bata. Matapos matagumpay na gamutin ang mga bata sa isang ward, si Manuel Bennett, sa tulong ni Elinda, ay naglakad patungo sa labas. Habang naglalakad, tinanong niya, ilang bata ang natitira? 6 pa. Pasiga na sagot ni Laird Tennant. Ilang oras ang natitira? Tanong ulit ni Manuel Bennett. 20 minuto na lang. Tuloy-tuloy na sumagot si Laird Tennant. 20 minuto. Nagnganga ang mga ngipi ni Manuel Bennett at umungal, gambling everything. Ang huling 20 minuto ay walang alinlangan na pinakamahirap. Ito ay isang napakalaking hamon sa pisikal na enerhiya ni Manuel Bennett, lakas ng kaisipan, konsentrasyon, at iba pa. Pagkatapos gamutin ang isa pang bata. 18 minuto ang natitira. Matapos gamutin ang pangalawang anak. 15 minuto ang natitira. Matapos gamutin ang ikatlong anak. 10 minuto ang natitira. Kinagat ni Manuel Bennett ang sarili niyang dila para manatiling may kamalayan, ungol sa sarili. Maghintay ka. Kumapit ka ulit. Kaunti na lang ang natitira sa mga bata. Talagang hindi maaaring gumuho ngayon. Hanggang sa huling ward, sa huling kama, kung kailan. Huling minuto na lang ang natitira. Sa wakas ay nahawakan ni Manuel Bennett ang 9 na pilak na karayom sa huling pagkakataon, pinakilos ang huling bit ng true chi at pisikal na lakas, at nagpakawala ng dagandong. Mga karayom ng Heavenly Road 9. Sinabayan ng dagandong. Biglang umismid ang kanang kamay ni Manuel Bennett. Whoosh, whoosh, whoosh. Ang 9 na pilak na karayom ay kumikinang na may nakasisilaw na gintong liwanag, tulad ng 9 na gintong dragon na umaakyat patungo sa langit. Ang susunod na segundo. Ang 9 na pilak na karayom ay sunod-sunod na tumusok sa 9 na acupuncture point sa katawan ng huling bata. Hum, hum, hum. Ang 9 na pilak na karayom ay nag-vibrate sa huling pagkakataon. Sa sandaling ang 9 na pilak na karayom ay tumigil sa pag-vibrate. Saktong 12:00 na ang tinuro ng wall clock. Gising na ba siya? Gising na ba ang bata? Naligtas ba siya? Buhay ba ang bata? Bakit hindi pa siya nagigising? Ang mga dumalo ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at naikuyom ang kanilang mga kamao. Wow! Nang lumabas sa bibig ng bata ang huling iyak.
Napaluha sa tuwa ang lahat ng tao sa kwarto. Gising na ang bata. Buhay siya, buhay ang bata. Napakaraming bata ang naligtas lahat sa loob lamang ng 13 oras. Si Mr. Bennet ay gumawa ng isang himala, isang himala. Ito ay hindi isang himala, ito ay isang banal na himala, isang bagay na tanging isang immortal ang makakagawa. Umalangaw-ngaw sa buong ward ang sunod-sunod na masayang tagay, at lahat ay nagyakapan sa isa't isa. Sa Prosperity Square, ginawa niya talaga. Lahat ng mga batang ito ay nailigtas ng binatang ito sa loob ng 13 oras. Siya ang ating bayani, at siya rin ang bayani ng River City. Alalahanin natin ngayon, alalahanin ang sandaling ito, alalahanin itong maladyos na lalaking ito. Ang mga tao sa plaza ay pawang nagpalakpakan at tumatalon sa tuwa, masyadong nasasabik na pigilan ang kanilang sarili. Ngayong gabi sa River City ay tiyak na magkakagulo. Ang mga taong nanunood ng TV, computer, at mga mobile phone mula sa libu-libong kabahayan ay pawang nagbubulungan. Sa sandaling ito, Central Hospital. Sa loob ng isang ward sa ikalimang palapag. Nang makita ang mga batang nagising at narinig ang tagay ng lahat, isang bahagyang ngiti ang lumutang sa mukha ni Manuel Bennett. Hindi na siya makatagal, sa isang malakas na kulog, bumagsak siya ng husto sa lupa. Mr. Bennett, Dr. Bennett, lahat ng tao sa ward ay biglang sumigaw. Manuel, Mullen, Mr. Bennett. Hanggang sa segundo bago siya nawala ng malay, malabong nakita ni Manuel sina Julie Stewart, Nancy Maddox, at Progna Bates, apat na nakamamanghang figure na sumugod. Pagkatapos, naramdaman niya ang isang mabangong aroma at isang malambot na haplos. Di nagtagal, isang nabulunan na boses ang dumating sa kanyang tainga, sobrang pagod niya, hayaan mo siyang makatulog ng mahimbing. Isa pang madaling araw. Divine River Garden. Villano. 8. Sa loob ng isang kwarto sa ikalawang palapag. Si Manuel Bennett ay nakahiga pa rin at walang malay sa kama. Maraming tao ang nakatayo sa silid. Bilang karagdagan kay Julia Stewart, Progna Bates, Lily Tisdale, at Barden Bard, naruroon din sina Julie Stewart at Nancy Maddox. Napatingin ang lahat kay Manuel Bennett sa kama, puno ng pag-aalala ang kanilang mga mukha. Namumula ang mga mata ni Progna Bates habang sinasabi, bakit hindi pa nagigising si Kuya Manuel, may nangyari na ba sa kanya? Umiling si Julia Stewart at sinabing, walang mangyayari kay Manuel. Sinuri na siya ni Elder Holman at ng iba pa noong nakaraang araw. Nakoma lang si Manuel dahil sa pisikal na pagod. Napabuntong hininga si Julie Stewart, nakakamangha talaga si Mullen. Nagawa niyang pagalingin ang napakaraming bata sa loob lamang ng 13 oras, na lumikha ng isang himala sa kasaysayan ng medikal. Hanggang ngayon, hindi pa rin makatotohanan ang buong kaganapan para kay Julia Stewart at sa iba pa. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang imposibleng gawain sa simula. Ngunit, ginawa ito ni Manuel Bennett. Iniligtas niya ang napakaraming kabataang buhay at pamilya. Tinitigan ni Barden Bard si Manuel Bennett sa kama at sinabing, Brother Bennett, gumising ka na, marami pa tayong dapat gawin. Sa sandaling iyon, bahagyang kumaibot ang mga daliri ni Manuel Bennett, at dahan-daang bumukas ang kanyang mga mata. Manuel. Gising na si Kuya Manuel. Nang makitang nagising si Manuel, tuwang-tuwa si Julia Stewart at ang iba pa at mabilis na nagsiksikan sa kanya. Tahimik na tumingin si Manuel sa paligid, tuwid na umupo, at nagtanong, nasaan ako? Sumagot si Julia Stewart, this is our home. You are in my room. Oh! Natauhan si Manuel, ngumisimula tenga hanggang tenga, at sinabing, no wonder it smells so nice here, just like your scent. Nang marinig ang banayad na malandi na salita ni Manuel, isang pamumula ang kumalat sa mukha ni Julia Stewart. Bahagya siyang umubo at nagtanong, kamusta ang pakiramdam mo? Kuya Manuel, tatawagan ba natin si Elder Holman para tingnan? Tanong ni Nancy Maddox. Hindi na kailangan. Umiling si Manuel Bennett at sinabing, mas bumuti ang pakiramdam ko, at nabawi ko na ang lakas ko. Pagkatapos, nagtanong si Manuel Bennett, nga pala, gaano ako katagal nawalan ng malay?
Sumagot si Julia Stewart, 2 araw at gabi. Ano? 2 araw at 2 gabi. Itinikom ni Manuel Bennett ang kanyang bibig, siguradong mahaba ang pagtulog na ito. So, kamusta ang mga bata? Ngumisi si Barden Bard at sinabing, Brother Bennett, huwag kang mag-alala. Pagkatapos mong mag-acupuncture sa mga bata, pinakain sila ni Elder Holman at ng iba ng sopas na panggamot. Ngayon, gumaling na ang lahat ng bata. Mabuti naman. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Manuel Bennett. Bigla siyang may naisip at nagtanong, bakit sama-samang nalasan ang mga batang iyon, naimbestigahan na ba ng husto ang bagay? Sinabi ni Julia Stewart, ito ay naimbestigahan. Ang mga bata ay nalasan dahil sa isang sinasadyang tukana. Ang pangkalahatang tanggapan ay nag-iimbestiga at dapat nilang makuha ang mga resulta sa lalong madaling panahon. Kabanata 374, Kabanata 374, ang Sense of Crisis ni Julia Stewart. Mataimtim na sinabi ni Manuel Bennett, dapat nating hulihin ang lalaking ito na walang konsensya at siguraduhin hindi siya makakatakas dito. Si Julia Stewart at iba pa ay tumanggo rin sa galit. Ang taong lamason sa mga bata ay sadyang baliw. Hinawi ni Julie Stewart ang isang hibla ng buhok at malumanay na nagtanong, Mullen, paano mo nagawang iligtas ang napakaraming bata sa loob lamang ng 13 oras? Ito na ang pinakamalaking medikal na himala sa kasaysayan. Wala akong masyadong iniisip noon. Isa lang ang nasa isip ko ang iligtas ang lahat ng bata sa lalong madaling panahon. Sagot ni Manuel Bennett at saka tinapik ang tiyan, I'm so hungry. May makakain ba? Sandali lang, magluluto ako ng almusal. Sabi ni Julia Stewart, at saka nagmamadaling tumakbo palabas. Tutulong ako. Ako din. Sinundan sila ni Nancy Maddox at Prajna Bates palabas. Mas mabuting tumulong din ako, baka sunugin ng mga babaeng ito ang kusina. Mapaglarong sabi ni Julie Stewart, at saka sumunod. Pagkaalis ng 4 na babae ay nagpakita ng pilyong ngiti si Barden Bard. Inis na sabi ni Manuel Bennett, bakit ka nakangiti ng mura? Magsalita ka kung may sasabihin ka, at umutot ka kung kailangan mo. Barden clocked, Kuya Bennett, ang swerte mo talaga. Paggising mo na may 4 na magagandang babae na nag-aagawan para ipaghanda ka ng almusal. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Barden, ngunit Brother Bennett, nalaman ko na maliban sa iyong hipag. Mukhang crush ka rin ni Miss Maddox, Miss Prajna Bates, at Miss Julie Stewart. Natigilan si Manuel Bennett at direktang kinatok ang kalbo ni Barden, sinabing, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Hindi naman siguro lahat ng babaeng maganda ang pakikitungo sa akin ay may gusto sa akin, di ba? Umiling si Barden at sinabing, Brother Bennett, sabi nga, ang mga nasa eksena ay nabulag. Kitang-kita ito ng mga nakabantay. Anyway, I'm sure na may nararamdaman din si Miss Maddox at ang iba pa sa'yo. Kung hindi, hindi sila nanatili rito para samahan ka ng 2 araw at 2 gabi, at humalili sa pag-aalaga sa iyo sa gabi. Lumingon si Manuel Bennett kay Lily Tisdale at nagtanong, Lily, pareho ba ang iniisip mo? Tumango si Lily. Nang makitang tumango si Lily, bahagyang kumunot ang noo ni Manuel Bennett. Hindi kaya may nararamdaman sa kanya sina Nancy Maddox, Prajna Bates, at Julie Stewart. Kung iyon ang kaso, ito ay magiging isang dilema. Kinailangan niyang aminin na sina Nancy Maddox, Prajna Bates, at Julie Stewart ay pawang mga top-notch beauties, goddesses among goddesses. Walang duda sa kanilang hitsura at figure. Hindi totoo na wala siyang iniisip tungkol sa mga ito. Pero hindi naman niya kayang tanggapin silang lahat, di ba? Papayag kaya si Julia Stewart? Papayag kaya ang 5 senior sisters niya? Sakit ng ulo. Umiling si Manuel Bennett, isinantabi ang magugulong kaisipang ito, at sinabing, Lily, Barden, pagkatapos ng almusal, pupunta tayo sa Three Rivers para lipulin ang pamilya Perkins. Napaka-urgent ba? Kumunot ang noo ni Lily, Mr. Bennett, kakagaling mo lang. Why not rest for a few more days? I know my body best, and I've fully recovered. Ikanaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay, pagkatapos ay nagpatuloy,
sa ngayon, nakikita ako ng pamilya Perkins bilang isang tinek sa kanilang tagiliran, at tiyak na sinusubukan nila ang lahat ng paraan upang patayin ako. Hindi sila makakatulog nang hindi ako inaalis. At hindi ako makakatulog nang hindi sila naalis. Ngumiti si Barden, Mr. Tisdale, huwag kang mag-alala. Dahil sinabi ni Brother Bennett na gumaling na siya, dapat ay gumaling na siya. Nabura na natin ang mysterious Dr. Sect, at walang kwenta ang Perkins family. Tumango si Lily, sige, mag-almusal na tayo. Samantala, nakipag-chat si Manuel Bennett kina Lily at Barden tungkol sa iba pang mga bagay. Ilang sandali pa. Ang mga boses ay nagmula sa ibaba. Handa na ang almusal, bumaba ka na dali. Tara na mag-breakfast na tayo. Sabi ni Manuel Bennett at bumangon sa kama, nagbihis, at lumabas ng kwarto. Sinundan siya nina Lily Tisdale at Barden Bard. Pagdating nila sa ibaba, lubos na namangha si Manuel. Ang sala sa unang palapag ay puno ng mga regalo, pagkain, inumin, at lahat ng uri ng mga bagay. Tsaka punong-puno ng pulang sobra ang coffee table. Curious na tanong ni Manuel, Julia, saan nanggaling itong mga regalo at pulang sobra? Habang nagdadala ng mga plato sa restaurant, sumagot si Julia Stewart, sa 2 araw na wala kang malay, ang mga magulang ng mga bata ay nagdala ng mga regalo at pulang sobra upang bisitahin at salamat sa pagligtas sa kanilang mga anak. Ayaw ko sanang tanggapin sila nung una, pero nagpumilit sila. Wala akong choice kundi tanggapin. Mr. Bennett, hindi mo alam kung gaano ka-exaggerated ang mga magulang na ito. Lahat sila ay lumuhad sa harap mo, yumuko para magpasalamat, at hindi namin sila napigilan. At saka, napakaraming bisita mo nitong nakaraang 2 araw kaya halos masira na ang pintuan namin. Lumabas din si Prajna Bates sa kusina na may dalang mga plato. Tinanggal ni Julia Stewart ang kanyang apron at sinabing, talagang tinalikuran ko ang mga mamamahayag mula sa pangunahing media ng River City na gustong makapanayam ka. Umiling si Manuel Bennett bilang pagbibitiw. Nang makita si Nancy Maddox na lumabas sa kusina, sinabi niya, Morris, ipadala ang mga regalong ito at pulang sobra sa mga welfare home sa River City sa pangalan ng Star Charity Foundation. Tanong ni Nancy Maddox na may pagtataka sa mukha, ayaw mo ba sa pangalan mo? No need for my name, just use the Star Charity Foundation. Umiling si Manuel Bennett at saka idinagdag, syempre, masasabi mo sa mga welfare home na ang mga regalo at pulang sobrang ito ay mula sa mga magulang ng mga bata. Well, sige. Tumango si Nancy Maddox. Napabuntong hininga si Julie Stewart, Mullen, sino man sa sitwasyong ito ay sabik sa katanyagan at kapalaran. Pero wala kang gusto. Hindi ko alam kung tatawagan kitang mabait o tanga. Tumawa si Manuel Bennett, hoy, hindi ko itinuring ang mga batang iyon para sumikat. Tulad ng sinasabi ng lumang kasabihan sa East Nation, ang tao ay natatakot sa katanyagan, ang baboy ay natatakot na tumaba. Kaya maging low profile lang tayo. Umiling si Julie Stewart na may matipid na ngiti at sinabing, oo, tama ka. Sa sandaling ito, nakita ni Manuel Bennett ang isang guhit sa sofa at kinuha ito upang tingnan ito. Dito ay may iba't ibang pattern na iginuhit sa Crayola, medyo baluktot. May mga araw, bituin, buwan, bahay, puno, donut. Puno ng kawalang kasalanan na parang bata. Sino ang gumuhit nito? Tanong ni Manuel Bennett. Malumanay na sinabi ni Julia Stewart, ang drawing na ito ay ginawa ng mga batang iyon. Bawat isa sa kanila ay gumuhit ng kanilang mga paboritong bagay sa papel, na nagsasabing gusto nilang ibigay ito sa iyo, ang Divine Dr. Big Brother. Talaga. Matingkad na ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, itatago ko ang drawing na ito. Medyo makabuluhan. Nang makitang hindi interesado si Manuel Bennett sa mga regalo at pulang sobrang ngunit gustong-gusto niya ang pagguhit ng isang bata. Hindi napigilan nina Julia, Julie, Nancy, at Prajna na ngumiti sa isa't isa. Bamulong si Prajna, napakalaking tanga. Magiliw na ngumiti si Nancy Maddox, pero ang cute na tanga. Sina Julie, Nancy, at Prajna ay tumingin kay Manuel Bennett na may mga mata na puno ng lamang at paghanga. Nang makita ang hitsura sa kanilang mga mata,
Ang mga mata ni Julia Stewart ay kumislap sa pagiging komplikado. Ang mga babae ang mas nakakakilala sa mga babae. Paanong hindi niya nakikita na ang kanyang tiyahin, si Nancy, at Prajna ay may nararamdaman para kay Manuel Bennett? Nakagat niya ang labi, nakaramdam ng krisis. Ang lalaking minsan niyang minamaliit ay naging napakahusay na kaya maraming mahuhusay na babae ang pumabor sa kanya. Walang alinlangan, mas mahuhusay na kababaihan ang mahuhulog sa lalaking ito sa hinaharap. Ano ang dapat niyang gawin? Para pigilan sila o tanggapin. Kabanata 375, Kabanata 375, Pinakamayaman sa River City. Pinakamayaman sa South City. Napabuntong hininga si Julia sa kanyang puso at sinabi kay Manuel Bennett, "Halika, ikaw na malaking dummy, huwag ka nang tumingin sa painting at bilisan mong kumain ng almusal." "Nakuha ko." Sagot ni Manuel, iniligpit ang painting, at saka tumakbo sa dining room. Gayunpaman, sa sandaling umupo si Manuel. Inihain ni Julie kay Manuel ang isang mangkok ng sinigang na dawa. Ibinuhos ni Nancy kay Manuel ang isang basong gatas. Naglagay si Prajna ng sunny side up na itlog sa plato ni Manuel. Bago pa makapag-react si Manuel, mabilis na kumuha ng tinapay si Julia at itinapat sa bibig ni Manuel. Nagulat si Manuel. Ano ang nangyayari dito? Tinamaan ni Barden ang kanyang mga labi at sinabing, "Brother Bennett, talagang nag-e-enjoy ka sa isang nakakainggit na buhay kung saan hindi mo kailangang iangat ang isang daliri para sa pagkain at inumin. May inggit lang kaming mga monghe dito. Tumahimik ka. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Kumain ka na ng pagkain mo. Batukan ang kalbo mong ulo." Sabay-sabay na napalingon ang apat na babae kabilang si Julia at sinama ng tingin si Barden. Sa sobrang gulat ni Barden ay nanginig ang buong katawan niya at mabilis niyang ibinaba ang ulo. Hindi nakakagulat na madalas sabihin ng guro na ang mga babae sa paanan ng bundok ay mga tigre. Ang guro ay hindi nagsinungaling sa kanya. Halos humagalpak ng tawa si Lily Teasdale at nakaramdam ng hindi komportable na paghawak nito. Inalis ni Manuel ang bond sa kanyang bibig at walang magawang sinabi, "Huwag mong gawin ito, pinapakaba mo ako." Nang marinig ang sinabi ni Manuel, nagtawanan si Julia at ang iba pang mga babae. Sa sumunod na panahon, si Manuel, Lily, at Barden ay masipag na kumain ng kanilang pagkain. Samantala, nag-uusap si Julia at ang iba pang mga babae, na lumikha ng isang masayang kapaligiran. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, may narinig silang yabag sa labas ng pinto. Tumingin si Manuel at ang iba pa at nakita nila sina Joan Holman, Cyril Clancy, Joseph Hans, at Vernon Steele na papasok na may dalang mga regalo. "Guru, Master, gising ka na. Ang galing. Talagang nag-aalala kami sa iyo nitong mga araw." Nang makita si Manuel na kumakain ng almusal, masayang tumakbo si Joan Holman at ang iba pa. Sinabi ni Manuel, "Elder Holman, bakit nandito kayong lahat?" Sumagot si Joan Holman, "Guro, 2 araw ka nang walang malay. Nag-alala kami, kaya naisipan naming pumunta para tingnan kung kumusta ka. Ngayong gising ka na, makakapagpahinga na tayo." Nakangiting sabi ni Cyril Clancy, "Master, dahil gising ka na, hindi ka na namin iistorbahin sa almusal. We'll take our leave." Pagkatapos nito, iniwan ni Joan Holman at ng iba pa ang kanilang mga regalo at nagmamadaling umalis. Hindi nagtagal ay umalis na sila. Muling narinig ang mga yabag sa labas. Paglingon nila, nakita nila si Laird Tennant na papasok na may dalang regalo. "Oh my goodness, Mr. Bennett, sa wakas gising ka na. Director Tanner, bakit nandito ka rin?" Ani Manuel, hindi na napigilan ang pagtawa. Sumagot si Laird Tennant, "Mr. Bennett, ang dahilan ko sa pagpunta dito ay para makita kung gising ka at para bigyan ka ng bonus." "Bonus?" Naguguluhan si Manuel. Pagkatapos maibaba ang regalo, kinuha ni Laird Tennant ang isang tseke mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Manuel, at sinabing, "Mr. Bennett, ito ang 30 milyong bonus na iginawad sa iyo ng River City Medical Association. Dito sa River City, sinumang doktor na gumawa ng malaking kontribusyon ay makakatanggap ng bonus."
Habang nagsasalita, kumuha si Laird Tennant ng isa pang tseke at ibinigay ito kay Manuel, at sinabing, ito ang personal kong bonus sa iyo 3 milyon. Bagamat hindi gaanong, ito ay kumakatawan sa aking pasasalamat. Kinaweya ni Manuel ang kanyang kamay, Director Tanner, pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan. Ngunit hindi ko kailangan ng bonus, kaya mas mabuting bawiin mo ito. Ang pagtrato ko sa mga batang iyon ay hindi para sa pera. Sinabi ni Laird Tennant, Mr. Bennett, dapat mong tanggapin ang bonus na ito anuman ang mangyari. Napakaganda ng kontribusyon na ginawa ninyo sa ating River City. Hindi lang ang buhay ng mga bata ang nailigtas mo, kundi pati na rin ang reputasyon ng mga doktor sa River City. Kung hindi mo tatanggapin, hindi ko maipaliwanag sa ibang mga doktor sa River City. Sinabi ni Julia Stewart, Manuel, dahil may ganitong intensyon si Direk Tanner at ang River City Medical Association, dapat mong tanggapin ito. Sige, tatanggapin ko. Tumango si Manuel Bennett at kinuha ang tseke. Sige, Mr. Bennett, hindi na kita guguluhin sa almusal mo. Tumawa si Laird Tennant at nagmamadaling lumabas ng villa. Nang umalis si Laird Tennant, inabot ni Manuel ang tseke kay Nancy Maddox at sinabing, Morris, I donate itong pera sa welfare home ng River City sa pangalan ng Star Charity Foundation. Okay. Tumango si Nancy. Biglang may naisip si Manuel at nagtanong, kailan opisyal na gaganapin ang opening ceremony ng ating Star Charity Foundation? Sabi ni Nancy, malamang sa loob ng ilang araw. Pero ikaw, bilang presidente, dapat dumalo sa opening ceremony. Tumango si Manuel, I will be there. Sabi ni Julia, sasama ako kay Manuel para dumalo. Dadalo din ako. Dagdag ni Julie Stewart. Ma'am. Tumango si Nancy, magiging masigla kung gayon. Sa susunod na yugto ng panahon. David Herdman, Jerry Chaplin, Ralph Jordan, Brandon Skinner at iba pang 19 na martial arts hall masters. Sina Sheridan Jules, Kurt Tolkien, John Franklin, at Geraldine Zack, at 32 iba pang presidente ng Business Association ay bumisita kay Manuel at nagdala ng mga regalo at pulang sobra. Pagkatapos ay ibinigay ni Manuel ang lahat ng natanggap na pulang sobra kay Nancy. Pagkatapos ng almusal, may narinig pang yabag sa labas. Walang magawang sabi ni Manuel, anong nangyayari? Marami pa bang tao ang darating? Maya-maya, may pumasok na grupo ng mga tao. Nangunguna sa grupo sina Howard Stewart, ang matandang master ng Stewart family, at Nick Maddox, ang lumang master ng Maddox family. Sumunod sa likuran ng ilang tagapag-alaga mula sa mga pamilyang Stewart at Maddox. Lolo Stewart, Lolo Maddox, ano ang nagdala sa iyo dito? Lolo. Dali-dali silang sinalubong ni Manuel at Julia. Nakangiting tumingin si Howard Stewart kay Manuel, Manuel, I didn't expect you to be awake already. It seems that my visit with old Nick is very timely. Manuel, kamusta ang katawan mo? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Nick Maddox. Ngumiti si Manuel, I appreciate your concern, Lolo Nick. Mas maganda ang katawan ko. Mabuti yan, mabuti iyon. Magiliw na ngumiti si Nick Maddox, Manuel, ikaw na ngayon ang bayani ng ating River City, kaya dapat mong alagaang mabuti ang iyong katawan. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng doktor, hindi ko naisip na maging bayani. Kinaweya ni Manuel ang kanyang kamay at nagtanong, nga pala, Lolo Stewart, Lolo Maddox, ano ang gusto mong pag-usapan sa akin? Natawa si Howard Stewart, nauna kaming bumisita sa iyo, at pangalawa para pag-usapan ang isang bagay. Pakiusap, maupo kayo, mga matatanda. Nagtaas ng kamay si Manuel para yayain sina Howard Stewart at Nick Maddox na maupo sa sala. Pagkaupo ay nagmamadaling magsalin si Julia ng 2 basong tubig para sa kanila. Maaari ko bang itanong kung ano ang gustong pag-usapan ng mga matatanda sa akin? Tanong ni Manuel. Kinuha ni Howard Stewart ang isang kontrata mula sa isa sa mga tagapag-alaga. Pagbukas ng cowhide paper bag, isang kontrata ang nasa loob. Ibinigay ni Howard Stewart ang kontrata kay Manuel at sinabing, Manuel, nitong mga araw na ito, inayos namin ni Nick ang mga industriya ng 12 malalaking pamilya,
kabilang ang mga pamilyang Jordan, Harper, at Stern. Inayos din namin ang mga industriya ng mga pamilyang Stewart at Maddox. Ang aming dalawang dakilang pamilya, kasama ang mga industriya ng 12 malalaking pamilyang ito, ay may kabuuang 36 na industriya. Kasama sa mga industriyang ito ang pangangalaga sa kalusugan ng parmasyutiko, entertainment media, mga high-end na hotel, software ng teknolohiya, bagong enerhiya, komersyal na tingi, venture capital, at iba pa. Nagpasya kami ni Nick na hayaan kang maging pinakamalaking shareholder ng 36 na industriyang ito. Tumawa si Nick Maddox, Manuel, basta pinirmahan mo ang kontratang ito. Simula ngayon, ikaw na ang pinakamayamang tao sa River City, at maging pinakamayamang tao sa South City Province. Kabanata 376, Kabanata 376, nahuli si Janice Swan. Ito. Nang marinig ang mga salita ni na Howard Stewart at Nick Maddox, tuluyang natigilan si Manuel Bennett. Hindi niya inaasahan na ang dahilan kung bakit hinanap siya ni na Howard Stewart at Nick Maddox ay para gawin siyang pinakamalaking shareholder ng 36 na industriya. Hindi lang si Manuel, pati si Julia Stewart, Nancy Maddox at iba pa ay natulala din. Binaliktad ni Manuel ang kontrata at hindi napigilan ng kanyang puso na tumibok. Kung siya ang naging pinakamalaking shareholder ng 36 na industriyang ito, lalampas sa 200 bilyon ang kanyang mga ari-arian. Siya kaya ang magiging pinakamayamang tao sa River City at pinakamayamang tao sa South City pagkagising niya. Huminga ng malalim si Manuel, isinara ang kontrata, at sinabing, Lolo Howard, Lolo Nick, hindi ko mapirmahan ang kontratang ito. Bukod dito, ako ay ganap na walang alam tungkol sa negosyo. Mas mabuting huwag akong gawing pinakamalaking shareholder ng 36 na industriyang ito. Emosyonal na napabuntong hininga si Howard Stewart, Mullen, kung hindi dahil sa tulong mo, natatakot ako na ang aming Stewart family at ang pamilyang Maddox ay matagal nang nawasak ng Jordan family. Sa ngayon, ang dahilan kung bakit ang aming Stewart family at Maddox na pamilya ay maaaring magpatuloy at maging mas malakas pa ay salamat sa iyo. Kaya, huwag tumanggi. Ang pagpapalam sa iyo na maging pinakamalaking shareholder ng 36 na industriyang ito ay nagpapagaan sa aming pakiramdam. Bukod dito, may mga profesional na tutulong sa iyo na pamahalaan ang 36 na industriyang ito, kaya hindi mo kailangang mag-alala, kailangan mo lang maghintay para sa pera. Sinabi rin ni Nick Maddox, oo, Mullen, pareho sa aming mahuhusay na pamilya ay sumasang-ayon na hayaan kang maging pinakamalaking shareholder ng 36 na industriyang ito. Huwag kang masyadong mahinhin, bilisan mo at pumirma ka. Tumingin ng malalim si Howard Stewart kay Manuel at sinabing, Mullen, alam ko na ang iyong mga ambisyon ay tiyak na hindi limitado sa River City o South City Province. Umaasa lang si Lolo na kapag umakyat ka sa mataas na taas sa hinaharap, matutulungan mo ang aming Stewart family at Maddox family. Sumigaw si Nick Maddox, kung makikita ko ang aming pamilyang Maddox na maging nangungunang pamilya sa East Nation habang nabubuhay ako, mamamatay ako ng walang pagsisisi. Mukhang desidido si Manuel at sinabing, Lolo Howard, Lolo Nick, kahit na walang sinabi kayong dalawang elder, pangungunahan ko pa rin ang Stewart family at Maddox family na pumasok sa hanay ng mga nangungunang pamilya ng East Nation. Para sa 36 na industriyang ito, ipaubaya na lang sa Stewart family at Maddox family. Nanlaki ang mga mata ni Howard Stewart, nagkukunwaring galit, at sinabing, kung hindi ka pumirma, hindi mo ako kikilalanin bilang iyong lolo. Mabilis na sinabi ni Julie Stewart, Mullen, pirmahan mo lang. Ngumiti si Nancy Maddox at sinabing, oo, Kuya Manuel, gusto pa rin naming samantalahin ang swerte mo sa hinaharap. Sabi din ni Julia, Mullen, huwag kang magagalit kay Lolo, pirmahan mo lang. Sandaling nag-isip si Manuel at sinabing, Lolo Howard, Lolo Nick, pwede akong pumirma. Gayunpaman, gusto kong kunin ang East Beauty Pharmaceuticals, at maging pangalawang pinakamalaking shareholder sa East Beauty Pharmaceuticals. Hayaan si Julia na maging pinakamalaking shareholder ng East Beauty Pharmaceuticals.
Pagkatapos ng lahat, ang East Beauty Pharmaceutical ay itinatag ni Julia, na naglagay ng labis na pagsisikap. Manuel. Tumingin si Julia kay Manuel ng walang laman, nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang puso. Sa napakaraming industriya, kinuha lang ni Manuel ang East Beauty Pharmaceuticals at ibinigay ito sa kanya. Ito ay nagpapakita na, sa kanyang puso, ang kanyang posisyon ay ang pinakamataas. Saglit na nag-isip si Howard Stewart, tumango at sinabing, "Sige, may ipaparedro agad ako ng kontrata." Dahil doon, kinuha ni Howard Stewart ang kanyang mobile phone at tumawag. Hindi nagtagal. Sumugod ang isang tagapag-alaga ng pamilyang Stewart na may hawak na kontrata sa kanyang kamay. Matapos kunin ni Howard Stewart ang kontrata, iniabot niya ito kay Manuel. Hindi na tumanggi si Manuel, kinuha ang signing pen, pinirmahan ang kanyang pangalan sa kontrata, at pinindot ang kanyang handprint. Nang makitang natapos si Manuel sa pagpirma at pagpindot sa kanyang handprint, tumawa si Howard Stewart at sinabing, "Good, good." Actually, noong una niyang nakilala si Manuel, alam niyang hindi siya ordinaryong tao. Kaya naman gusto niyang pakasalan ni Julia si Manuel. Sa mga maikling buwang ito, alam din niyang hindi siya nagkamali sa paghusga sa tao. Kaya naman gusto niyang itali ang pamilya Stewart kay Manuel. Natitiyak niya na ang pamilyang Stewart, sa ilalim ng patnubay ni Manuel, ay tiyak na magiging isa sa mga nangungunang pamilya sa East Nation sa hinaharap. Ganon din ang naisip ni Nick Maddox, kaya itinali din niya ang pamilyang Maddox kay Manuel, umaasang makitang bumangon ang pamilya Maddox at maging nangungunang pamilya ng East Nation sa kanyang buhay. Tumayo si Howard Stewart na nasisiyahan at sinabing, "Sige, Marlon, hindi ka na namin iistorbahin." Dahil doon, umalis sa villa sina Howard Stewart at Nick Maddox at iba pa. Sa oras na umalis sina Howard Stewart at Nick Maddox, tinamaan ni Barden Bard ang kanyang mga labi at sinabing, "Brother Bennett, malapit ka nang maging pinakamayamang tao sa River City at South City. Kapatid ko, kailangan kitang sundan para tamasahin ang mga masarap at pampalasa. Mr. Bennett, kailangan mo akong takpan mamaya." Masayang idinagdag ni Prajna Bates. Sa oras na ito, iminungkahi ni Nancy Maddox, sa wakas ay nagising na si Mr. Bennett. Paano kung lumabas tayo at maglaro ngayon at alisin ang isip niya sa mga bagay-bagay? Magaling, magaling. Itinaas ni Prajna Bates ang dalawang kamay bilang pagsang-ayon. Sabi ni Julie Stewart, ito ay isang magandang ideya. Maaari rin tayong mag-shopping. Kung may makita kang gusto mo, hayaan mo si Marlon na bumili para sa amin. Ito ay gumagana. Tumango si Julia Stewart bilang pagsang-ayon. Nang makitang masigla ang mga babae, hindi makatanggi si Manuel Bennett at nagpasyang samahan sila ng isang araw bago pumunta sa Three Rivers para makipag-ayos sa pamilya Perkins. Pero noon lang, may tumawag sa cellphone niya. Kinuha niya ang telepono at nakita niyang kakaibang numero iyon. Akala niya ay sales call iyon at ibababa na niya ang tawag, ngunit pagkatapos mag-isip ay sinagot niya ang tawag. Sa sandaling kumonekta ang tawag, isang paos na boses ang lumabas. Si Mr. Bennett ba ito? Oo, sino ka? Nag-alinlangan si Manuel Bennett, hindi lubos na maunawaan kung sino ang ibang tao. Mr. Bennett, parang ang dali mong makalimot ng tao. Nakalimutan mo na ba ako? Ilang araw na ang nakalipas, nagbanta ka na papahuhugasan mo ang pamilya Perkins at hintayin ka. Naging malamig ang boses ng kausap. Pagkarinig nito, biglang naintindihan ni Manuel Bennett. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabi sa malalim na boses, "Ikaw si Peyton Perkins." "Matanda, ako ito." Tumawa ng masama si Peyton Perkins. Nanlamig ang mga mata ni Manuel Bennett. "So, Old Man Perkins, naiinip ka na ba?" Ngumuso si Peyton Perkins at sinabing, "Anak, tinawagan kita para ipaalam sa iyo na nasa kamay ko na ngayon ang isang babaeng nagngangalang Janice Swan. Kung ayaw mong makita siyang mamatay, pumunta ka sa Three Rivers at makita mo ako." President Spence. Natigilan si Manuel Bennett at malamig na nagtanong, "Anong ginawa mo kay President Spence?" Tumawa si Peyton Perkins at sinabing, "Wala akong ginawa sa kanya."
Inimbitahan ko lang siya sa bahay namin ng Perkins bilang bisita. Siyempre, kung hindi ka sasama, I can't guarantee her life. Bukod dito, si MS Swan, bagamat nasa kanyang 30s, ay napanatili ng maayos ang kanyang sarili. Siya ay may magandang hitsura at figure. Natatakot ako na bago siya patayin ng aking mga tagapag-alaga, hindi nila mapipigilan ang pagsasamantala sa kanya. Gusto mo bang marinig ang boses ni MS Swan ngayon? Ilang sandali lang. Isang sigaw ang dumating. Mr. Bennett, huwag kang lalapit, marami silang tao, huwag kang lalapit. Ah! Biglang may narinig na sigaw mula sa kabilang dulo ng telepono. Anak, narinig mo naman ang boses ni MS Swan diba? Hindi naman kita niloko diba? Kaya, kung gusto mong iligtas si MS Swan, halika hanapin mo ako. Muling lumabas ang panunuya ni Peyton Perkins. Naikuyom ni Manuel Bennett ang kanyang mga kamao, pumipintig ang mga ugat sa kanyang noo. Old bastard, if you dare to touch a single hair on President Spence, I will kill your family. Kabanata 377, Kabanata 377, hindi inaapi ng isang malakas na dragon ang lokal na ahas. Malamig na sinabi ni Peyton Perkins, anak, sa oras na ganito, naglakas loob ka paring takutin ako. Isang araw lang ang ibibigay ko sa'yo. Kung hindi ka pumunta sa akin bago maghating gabi, papatayin ko ang babaeng ito. Pagkasabi nito, direktang ibinaba ni Peyton Perkins ang telepono. Napatingin si Manuel Bennett sa nakadiskonektang mobile phone, nakakuyom ang kanyang mga kamao sa mga kaluskos na tunog. Ang galit sa puso niya ay parang bulkang sesabog na. Hindi siya makapaniwala na gagawa si Peyton Perkins sa pagkidnap ng mga taong malapit sa kanya para lang makitungo sa kanya. Kasuklam-suklam talaga. Noong una, gusto niyang hayaan silang mabuhay pa ng ilang araw, ngunit dahil pinilit nilang ligawan si kamatayan, pagbibigyan niya ang kanilang hiling. Manuel, ano bang nangyayari sa'yo? Nang makakita ng kakaiba tungkol kay Manuel Bennett, mabilis na nagtanong si Julia Stewart. Napatingin din si Nancy Maddox at ang iba pa kay Manuel Bennett. Huminga ng malalim si Manuel Bennett at sinabing, si Pangulong Spence ay kinidnap ng pamilya Perkins. Ano? Si President Spence ay kinidnap ng pamilya Perkins. Natigilan si Julia Stewart nang marinig niya ito. Oo, tinawagan lang ako ni Peyton Perkins, at narinig ko rin ang boses ni President Spence. Malungkot ang mukha ni Manuel Bennett, at tinanong niya, bakit nasa Three Rivers Province si President Spence? Saglit na nag-isip si Julia Stewart, biglang nabigla, at sinabing, narinig kong binanggit ni Pangulong Spence kanina na plano niyang magpadala ng mga tao sa lalawigan ng 3 ilog para palawakin ang ating pamilihan, ngunit hindi ko inaasahan na pupunta siya doon ng ganoon kaga. Biglang napagtanto ni Manuel Bennett, hindi nakakagulat na nahulog si Pangulong Spence sa mga kamay ng pamilya Perkins. Naging balisa si Julia Stewart, Manuel, dapat mong iligtas si Pangulong Spence. Para matulungan ang aming East Beauty Pharmaceuticals na palawakin ang market nito, walang pagod na tumatakbo si President Spence. Bukod dito, sa aking puso, si Pangulong Spence ay parang isang nakatatandang kapatid na babae. Hindi natin dapat hayaang may mangyari sa kanya. Sabik din ni Nancy Maddox, oo, Mr. Bennett, dapat mong iligtas si Pangulong Spence. Ang pag-aalala ay lumitaw sa mga mukha nina Julie Stewart at Prajna Bates. Nagnganga ang mga ngipi ni Manuel Bennett at sinabing, huwag kang mag-alala, tiyak na ililigtas ko si President Spence. With that, Manuel Bennett roared, Lily Teasdale, Bard and Bard, let's go. Oo. Sina Lily Teasdale at Bard and Bard ay tumugon sa isang matunag na boses. Sabi ni Julia Stewart, ang River City ay hindi malayo sa Star City, ang kabisera ng South City Province. 1 oras at kalahati lang ang biyahe sa high-speed train. Ihahatid kita sa high-speed train station. Okay. Tumango si Manuel Bennett. Pagkatapos, sumakay si Manuel Bennett at ang kanyang partido sa isang Maybach business car at umalis sa Villa, dumiretso sa River City High-Speed Train Station.
Habang papunta sa high-speed train station, kinuha ni Manuel Bennett ang kanyang mobile phone at nag-book ng 3 high-speed train ticket papuntang Star City. Pagdating sa high-speed train station, pumasok si Manuel Bennett at ang kanyang grupo sa bulwagan. Mr. Bennett, pwede ba akong sumama sa'yo? Mabilis na tanong ni Prajna Bates. Sinabi ni Manuel Bennett, Prajna, dapat kang manatili at protektahan si Julia. Nagsinungaling ka. Galit na tumutol si Prajna Bates, malinaw na sinabi mo noong nakaraan na isasama mo ako sa susunod na misyon. Bakit hindi mo tuparin ang iyong salita? Well, ito. Marahan na hinaplos ni Manuel Bennett ang ulo ng dalaga at sinabing, magpakabait ka, Prajna. Dahil nang ahas si Peyton Perkins na payagan akong lumapit sa kanya, malamang na naglagay siya ng mahiwagang net na naghahayag ng langit sa Star City, kaya napakapanganib nito. Kaya, mas mabuti para sa iyo na manatili sa likod. Kailangan ka ni Julia. Siyempre, I promise you na next time na may mission, isasama talaga kita. Humph. Galit na inilihis ni Prajna Bates ang kanyang ulo. Walang magawang umiling si Manuel Bennett at pagkatapos ay sinabi kay Julia Stewart, Julia, Nancy, Sister Betty, dapat kayong mag-ingat. Kung may mangyari, tandaan na makipag-ugnayan kaagad kina Leader Herdman at Sheridan Jules. Nag-aalala ako na ang Peyton Perkins na ito ay magpapadala ng mga tao sa River City dahil siya ay walang awa. Huwag kang mag-alala, paprotektahan natin ang ating sarili. Sumagot si Julia Stewart, pagkatapos ay nagpatuloy, at saka, kailangan mong mag-ingat din, Lily Tisdale, at Barden Bard. Huwag hayaang may mangyari sa iyo. Malakas na tumango si Manuel Bennett, at pagkatapos ay pumasok sa security channel kasama sina Lily Tisdale at Barden Bard. Hanggang sa nakita nila si Manuel Bennett at ang dalawa pang umalis ay umalis si Julia Stewart at ang iba pang mga babae sa high-speed train station. Matapos makasakay sa high-speed na tren, medyo nag-aalala pa rin si Manuel Bennett, kaya tumawag siya sa telepono kina David Herdman at Sheridan Jules, na humihiling sa kanila na magpadala ng mga tao para protektahan si Julia at ang kanyang grupo. Hindi nagtagal, nagsimula ang high-speed na tren at umalis sa River City. Habang papunta sa Star City, hiniling ni Manuel Bennett kay Sheridan Jules na magpadala sa kanya ng ilang impormasyon tungkol sa pamilya Perkins. Makalipas ang ilang minuto, isang email ang ipinadala sa kanyang mobile phone. Binuksan ni Manuel Bennett ang email at nagsimulang mag-browse dito. Ang alam ni Manuel Bennett tungkol sa pamilya Perkins ay napakalimitado. Upang ganap na mapuksa ang mga ito, dapat niyang kilalanin ang kanyang sarili at kilalanin ang kanyang mga kaaway. Matapos basahin ang impormasyon, nagkaroon si Manuel Bennett ng mas malalim na pag-unawa sa pamilya Perkins. Ang pamilya Perkins ay kasangkot sa iba't ibang larangan tulad ng martial arts, medikal na sining, at negosyo. Ito ay isa sa mga nangungunang pamilya sa Three Rivers Province, at isang napakalaking presensya tulad ng isang higanti. Sa pagtingin sa mabilis na pag-urong na tanawin sa labas ng bintana, pinaikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata at sinabing, Three Rivers Perkins Family, I'm coming. Kasabay nito, Star City. Sa isang suburban area, mayroong isang marangyang manor. Ang manor ay may malawak na lupain, napapaligiran ng mga bundok at tubig, medyo antik, at mukhang may petsa. Ang manor na ito ay ang Perkins Family Manor. Sa sandaling ito, may mga nakaupo sa hall ng manor. Isang matandang nakasuot ng itim na suit, katamtaman ang pangangatawan, may kulay abong buhok at may hawak na tungkod na may ulo ng dragon, ang nakaupo sa unang pwesto. Ang matandang ito ay ang may-ari ng pamilya ng Perkins family, Peyton Perkins. Nakaupo sa tabi niya ang mga pangunahing miyembro ng pamilya Perkins. Kasama rin sa kanila ang 10 dakilang tagapagtanggol at ang 6 na mahusay na tagapangalaga ng pamilya ng Perkins. Ang kanyang 2 anak na lalaki at 1 anak na babae, sina Nathan Perkins, Perry Perkins, at Palmer Perkins ay naruroon din. Sinulyapan ni Peyton Perkins ang mga tao sa bulwagan at sinabing, ang batang ito na nagngangalang Manuel Bennett ay dapat dumating sa Star City bago maghating gabi ngayong gabi. This time, as long as he dares to come,
We will make sure na hindi na siya babalik. Mabangis na sinabi ni Nathan Perkins, pinatay ng batang ito si Tyrion, at dudurugin ko siya. Si Tyrion ang kanyang ikatlong anak. Sinabi ni Perry Perkins, Kuya, huwag kang mag-alala. Kung ang batang ito ay maglakas loob na dumating, hindi siya babalik ng buhay. Sinabi ni Palmer Perkins, Pare, kailangan ba natin ng ganoong kalaking kaguluhan para harapin ang isang batang brat na tulad nito? Hindi ba ito masyadong nagpapahalaga sa kanya? Mataimtim na sinabi ni Peyton Perkins, Palmer, huwag mong maliitin ang batang ito. Ang batang ito ay nag-iisang nilipol ang 12 great families ng River City, at pinatay ang aming Perkins Family 5 Elements Protectors at ang 2 dakilang elder ng Mysterious Doctor Sect. Ito ay sapat na upang patunayan na ang batang ito ay hindi mahina. Kaya naman sinusubukan ko siyang akitin sa Star City para maalis siya. Pagkatapos ng lahat, ang malalakas na dragon ay hindi pinipigilan ang mga lokal na ahas. Bukod dito, ang batang ito ay talagang hindi isang malakas na dragon, at tiyak na hindi kami mga lokal na ahas. Matapos huminto saglit, nagpatuloy si Peyton Perkins, kapag napatay natin ang batang ito, maglalakad tayo papunta sa River City. Susukuan natin ang lahat ng pamilya, kabilang ang Stewart family, Maddox family, pati na rin ang Jordan family, Harper family, at Stern family na nolipol ng batang ito. Sa panahong iyon, maaabot ng ating pamilyang Perkins ang isang bagong antas at gagawa ng isang malaking hakbang patungo sa pagiging isang nangungunang pamilya sa East Nation. Humalaklak si Perry Perkins at sinabing, kahanga-hanga ang pananaw ni Itay, napakalayo na ng iniisip. Bahagyang bumantong hininga si Peyton Perkins, at sinabing, kung hindi, sa palagay mo, bakit ako naghirap para akitin ang batang ito sa Three Rivers? Ang batang ito ay hari na ngayon ng River City at South City Province. Kung hindi natin siya aalisin, hindi tayo makakalakad sa River City at South City. Kabanata 378, Kabanata 378, sa magkapatid, walang takot. Tanong ni Palmer Perkins, paano kung hindi dumating ang batang ito? Malamig na sinabi ni Peyton Perkins, sa ilang araw ng pagsisiyasat, nalaman ko na ang batang ito ay may nakamamatay na kahinaan, masyado siyang nagmamalasakit sa kanyang mga relasyon. Ngayong nasa kamay na natin ang kanyang mga tao, tiyak na darating siya. Naikuyom ni Nathan Perkins ang kanyang mga kamao at marahas na sinabi, hanggat dumating siya, makakapaghiganti ako kay Tyrion. Tyrion, maghintay ka lang, ipapababo ng tatay mo ang batang ito para samahan ka. Hindi ka magtatagumpay. Kung kayang sirain ni Mr. Bennet ang 12 pangunahing pamilya ng River City, maaari rin niyang sirain ang pamilyang Perkins mo. Sa sandaling ito, nakaupo sa bulwagan, gusot, na may dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, si Janet Swan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Tumahimik ka, kawawa ka. Dir-diretsyong naglakad si Palmer Perkins at sinampal ng malakas si Janet Swan sa mukha. Napasigaw si Janet Swan sa sakit, namamaga ang kanyang mukha, at walang pigil na pag-agos ng dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. At pinapangarap mong sirain ang pamilya Perkins ko. Hanggat ang batang iyon ay maglakas loob na lumapit, gagawin natin siyang hindi mabuhay o mamatay. Hindi pa rin nakahinga si Palmer Perkins, itinaas ang kanyang high heels, at brutal na sinipa si Janet Swan ng ilang beses, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Itinaas ni Peyton Perkins ang kanyang kamay at sinabing, tama na, Linda, huwag mong patayin ang babaeng ito. Kailangan pa rin natin siyang humarap kay Manuel Bennett. Oo, ama. Tumango si Palmer Perkins at malamig na umungol bago bumalik sa kanyang upuan. Ilayo mo ang babaeng ito. Nagutos si Peyton Perkins. Agad na binuhat ng ilang gwardya ang halos walang malay na si Janet Swan palabas ng bulwagan. Nang makaalis na ang mga bantay, sinulyapan ni Peyton Perkins ang lahat ng naruroon at nagtanong, nagtipon na ba ang lahat? Malakas na sinabi ni Nathan Perkins, pare, nagtipon na lahat ang 3,000 gwardya ng pamilya Perkins natin. Nagtanong muli si Peyton Perkins, napanood mo ba ang mga tao sa airport, high-speed train station,
at iba pang mga pangunahing hub ng transportasyon. Sumagot si Perry Perkins, "Huwag kang mag-alala, Ama, nagpadala na ako ng mga tao para manood ng mga iyon. At isa pa, nagpadala ako ng 500 elite na gwardya para manood sa iba't ibang intersection. Kung mapatay natin si Manuel Bennett sa kalsada, hindi na natin kailangang kumilos." Nagsalita rin si Palmer Perkins, "Ama, humingi ako ng tulong sa Asher Dragon Commerce Association, Black Tiger Commerce Association, Heavenly Wolf Commerce Association, at Snow Eagle Commerce Association. Ang mga pangulo ng 4 na malalaking asosasyong ito ay nangako sa akin na magpapadala sila ng 1,000 piling miyembro para tulungan tayo. Napakagaling." Tumango si Peyton Perkins at malakas na nagpahayag, "Sa pagkakataong ito ay naglatag kami ng mahiwagang net na naghahayag ng langit para sa batang ito. Hanggat siya ay maglakas loob na dumating, hindi namin siya hahayaang makabalik ng buhay." Bandang 12 p.m. Star City High-Speed Train Station. Mga taong dumarating at umaalis. Lumabas sa high-speed train station sina Manuel Bennett, Lily Tisdale, at Barden Bard. "Kuya Bennett, dumiretso na ba tayo sa pamilya Perkins?" tanong ni Barden. Sabi ni Bennett, "No rush, punuin muna natin ang ating tiyan." Dahil inagaw ni Peyton Perkins si Janice Swan para akitin siya, hindi maglalakas loob si Peyton Perkins na patayin siya bago siya dumating sa Perkins Estate. Tumango si Barden at sinabing, "Sige, punuin natin at pagkatapos ay magkaroon ng malaking laban." Kaya, tumungo silang tatlo sa isang restaurant malapit sa high-speed train station. Sa oras na ito, sa pasukan ng istasyon ng tren, inilabas ng lalaking parisukat ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. May-ari ng pamilya, dumating na ang batang iyon sa Star City High-Speed Train Station. Ilang tao ang dinala ng batang iyon? 2. Ha, ang tapang talaga ng batang yan. 2 lang ang tao na pumunta sa Star City. Bantayan siya, ipaalam sa iba, at patayin siya sa daan. Oo. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumango ang lalaking kwadrado ang mukha sa ibang tao sa karamihan at sumunod. Sa sandaling ito, si Bennett at ang kanyang mga kasama ay nakaupo sa isang restaurant, nag-order ng ilang pinggan, at nag-order din ng ilang bote ng malamig na yelo na beer. Sa maikling panahon, ilang ulam at ilang bote ng pinalamig na beer ang dinala sa mesa. Nagsimulang kumain at uminom sina Lily Tisdale at Barden Bard. Gayunpaman, patuloy na nakatingin sa labas si Manuel Bennett na may singkit na mga mata. "Kuya Bennett, inom tayo, anong tinitingin-tingin mo?" Curious na tanong ni Barden Bard. Bulong ni Manuel, "Napanood na kami, at malaki ang posibilidad na ipinadala sila ng mga tao mula sa pamilya Perkins." "Ano?" Nanlaki ang mga mata ni Barden Bard, at hinawakan niya ang kanyang Zen staff. "Pupunasan ko sila. Tahan na." Hinawakan ni Manuel ang kamay ni Barden Bard at sinabing, "Maliit na fries lang sila, no need to deal with them." Sumulyap din si Lily Tisdale sa labas nang hindi nagbabago ang ekspresyon, nanunuya, "As expected, na target na tayo, 6 na tao." Sabi ni Manuel, "Huwag kang mag-alala sa kanila, ay enjoy na lang natin ang ating pagkain." Pagkatapos namin, dumiretso na kami sa compound ng Perkins family. Kung susundin tayo ng mga lalaking ito, buburahin na lang natin sila. Sige. Tumango sina Lily Tisdale at Barden Bard. Sa sumunod na panahon, kumain at uminom silang tatlo ng maluwag na walang takot. Hanggang 1:00 ng hapon. Pagkatapos nilang mabusog ay lumabas na sila ng restaurant at saka pumara ng taxi papunta sa compound ng Perkins family. Habang nasa daan, silang tatlo ay laging nakabantay sa anumang galaw sa kanilang paligid. Hindi nagtagal pagkatapos umalis, napansin nilang mahigit 20 sasakyang pangnegosyo ang lumitaw mula sa iba't ibang intersection at sinundan sila. Pinaikit ni Lily Tisdale ang kanyang mga mata at sinabing, "Nahuli na ang buntot." Barden Bard, with an excited face, said, "Ganito na ba kakilig agad?" Tinapik ni Manuel ang kalbo ni Barden Bard, "Huwag kang masyadong excited, humanda ka sa laban." Okay. Tumango sina Lily Tisdale at Barden Bard bilang pagsang-ayon.
Halos 1 oras ang biyahe ng sasakyan bago tuluyang umalis sa downtown area at patungo sa isang rural na kalsada. Ang bilang ng mga sasakyang sumusunod sa kanila ay tumaas mula sa mahigit 20 hanggang mahigit 40. Sinabi ni Manuel sa taxi driver, "Master, pwede na po tayong huminto dito." Ha! Nataranta ang taxi driver, "Hindi pa tayo nakakarating sa destinasyon, di ba?" Iniscan ni Manuel ang QR code sa sasakyan para magbayad ng pamasahe at sinabing, "Huwag ka nang magtanong, umalis ka na lang." Tapos, bumaba na silang tatlo sa taxi. Nataranta ang taxi driver ngunit hindi na masyadong nag-isip, tumalikod na ito at nagmaneho. Pagkaalis ng taxi, bumilis ang takbo at huminto sa malapit ang 40 business car sa likod nila. Bilang karagdagan sa 40 o higit pang mga sasakyang pangnegosyo sa harap, isa pang 40 o higit pang mga sasakyang pangnegosyo ang dumaan din mula sa likuran. Ang bahaging ito ng kalsada ay ganap na naharang. Tahimik na nakatayo sa gitna ng kalsada sina Manuel Bennett, Lily Tisdale, at Barden Bard, solemn na ang kanilang mga ekspresyon at hindi nagpapakita ng anumang senyales ng gulat. Sa sandaling ito, bumukas ang mga pinto ng 80 o higit pang mga sasakyang pangnegosyo, at lumabas ang 500 armadong gwardya at nagmarcha patungo sa tatlo. Klang, klang, klang. Ang 500 gwardya ay naglabas ng isang kahangahangang aura, dala ang presensya ng mga martial artist. Hindi nagtagal, lumapit ang 500 gwardya at pinalibutan ng mahigpit ang tatlo. Isa sa mga nangungunang gwardya, na may hawak na mahabang kutsilyo, ay tumitig kay Manuel Bennett ng may mahigpit na tingin at sumigaw, "Anak, may lakas ng loob ka na talagang pumunta sa teritoryo ng ating pamilya Perkins." Malamig silang tiningnan ni Manuel Bennett at malakas na sumagot, "Sa aking mga kapatid sa tabi ko, ano ang dapat ikatakot? Magkapatid." Sinulyapan ng nangungunang gwardya sina Lily Tisdale at Barden Bard, tumatawa ng mapangasar, "Ibig mong sabihin itong kulot na lalaki at itong kalbong monghe. Sa tingin mo kaya mong hamanin ang ating Perkins family sa 2 walang kwentang taong ito? Sa tingin ko ikaw ay higit sa tanga." Mahinahong sinabi ni Manuel Bennett, "Lily, Barden, minamaliit ka ng lalaking ito. Ano ang gagawin mo? Patayin." Umungol si Lily Tisdale, at ang kutsilyong tan na nakabalot ng itim na tela sa kanyang likod ay sumipol ng whoosh, habang mahigpit niyang hinawakan ito sa kanyang kamay. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang kutsilyo ng tan ay nagbuga ng malamig, matalim, nakakatusok ng kaluluwa. Kabanata 379, Kabanata 379, Paglipol sa 500 tagapangalaga. Itabi mo na lang sila. Si Barden Bard ay nagpakawala rin ng isang malakas na sigaw, na hinampas ang kanyang dragon pattern Zen stick sa lupa gamit ang isang kumatok. Ang matibay na semento na lupa ay bumukas, na nagpapakita ng isang malalim na hukay. Sa isang iglap, nagulat ang 500 guardians na naruroon at napatitig kina Lily Tisdale at Barden Bard. Naramdaman nila na ang dalawang lalaking ito ay malamang na hindi rin simple. Tinitigan ni Manuel Bennett ang 500 tagapag-alaga na naruroon ng malamig ang mga mata at sinabi sa dumadagandong na boses, "Tama na, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras sa pag-uusap. Magsama-sama kayong lahat, naghihintay pa rin akong kunin ang buhay ng lumang Peyton Perkins. Gusto mong kunin ang buhay ng may-ari ng pamilya natin. Tingnan natin kung may kakayahan ka, bata." Malamig na sigaw ng nangungunang tagapag-alaga, saka itinaas ang kanyang mahabang talam at itinutok ito sa harap. "Patayin!" Sa utos na iyon, sabay-sabay na gumalaw ang 500 tagapag-alaga, umaakyat patungo kay Manuel Bennett at sa dalawa pa. "Hahaha, well done. Ako, Buddha, makakalaban na naman." Tawa ng tawa si Barden Bard, hawak ang kanyang dragon pattern Zen stick at direktang inatake ang mahigit 200 tagapag-alaga sa kanyang harapan. Malamig ang mukha ni Lily Tisdale, hawak ang kutsilyo niyang tan. Nag-flash ang kanyang anyo, at pinuntahan niya ang higit sa 200 tagapag-alaga sa likod niya. Isang matinding labanan ang biglang sumiklab. "Kalbong asno, mamatay ka. Mabahong monghe, mamatay ka."
Sa sandaling ito, mahigit sa 100 tagapag-alaga ang umatake kay Borden Bard, at lahat sila ay iniwagayway ang kanilang mga armas sa kanilang mga kamay upang salakayin si Borden Bard. Gusto mo akong patayin, hindi ka karapat-dapat. Ngumisi si Borden Bard, mahigpit na hinawakan ang kanyang dragon pattern Zen stick, at iniwagayway ito ng malakas. Klang klang klang. Maaliwalas na mga tunog ng banggaan ang umalangaw sa kalangitan, na may mga spark na lumilipad. Direktang binasag ng patpat ni Borden Bard ang mga sandata sa kamay ng mga tagapag-alaga na ito, at pagkatapos ay marahas na binasag ito sa dibdib ng mga tagapag-alaga. Crack crack. Tuloy-tuloy na tunog ng mga buto na binabalik. Mahigit sa 100 tagapag-alaga ang sumigaw sa sakit, dumura ng dugo mula sa kanilang mga bibig, at diretsyong itinapon pabalik. Sa sandaling bumagsak sila sa lupa, higit sa 100 tagapag-alaga ang namatay. Nang makitang pinatay ni Borden Bard ang higit sa 100 tagapag-alaga sa isang welga, ang iba pang mga tagapag-alaga ay natakot at nanginginig, hindi nang ahas na lumapit saglit. Hahaha, sige, ituloy mo, kulang pa ang patayan ko. Tawa ng tawa si Borden Bard, may bahid ng dugo, malamig ang mga mata, at mayabang. Tumayo ka, patayin mo siya. Patayin. Galit na sumigaw ang isang grupo ng mga tagapag-alaga at sinugod si Borden Bard. Lumakad na parang dragon at tigre si Borden Bard, tulak ng paalang, tuloy-tuloy na iniindayog ang kanyang Zen stick, winasak ang mga nag-charge na tagapag-alaga. Hindi kalayuan. Hinawakan ni Lily Teasdale ang kanyang tan knife, tulad ng Death God, walang awang inaani ang buhay ng mga tagapag-alaga na ito. Sunod-sunod na bumagsak ang mga bangkay sa lupa, lahat sila ay natahimik sa pamamagitan ng isang laslas mula sa kanilang mga lalamunan. Sa sandaling ito, 12 ng mga tagapag-alaga ang sinisingil kay Lily Teasdale mula sa lahat ng direksyon. Magaling! Sigaw ni Lily Teasdale, tinapakan ng malakas ang lupa, at binaril sa langit. Pagkatapos tumalon sa langit, inikot ni Lily ang kanyang baywang at ibinaba ang kanyang tan na kutsilyo. Susunod na segundo. Puff! 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 Sunod-sunod na dugo ang bumulwak. 12 ng mga bangkay na walang ulo ang nahulog sa lupa. Panay ang paglapag ni Lily Teasdale, hawak ang kanyang basang dugo na tan na kutsilyo, humakbang sa mga bangkay, at ipinagpatuloy ang kanyang massacre. Sa sandaling ito, galit na galit sina Lily Teasdale at Borden Bard sa pagpatay. Ganon din si Manuel Bennett. Patayin ang sinumang humaharang sa kanilang landas. Si Manuel Bennett ay nanatiling nakatayo, ni hindi gumagalaw kahit isang hakbang. Ngunit sa kanyang paanan ay nakahimlay ang mahigit 100 bangkay. Nakatayo sa tumpok ng mga bangkay, sinuntok niya ang isang tagapag-alaga na lumilipad at sumigaw, ang ika-189. Halika, sino ang susunod? Ang 12 ng mga tagapag-alaga sa malapit ay natakot, nanginginig ang buong katawan, nakatingin kay Manuel Bennett na para silang nakatingin sa isang demonyo. Masyadong malakas. Napakalakas ng batang ito. Talagang, napakalakas. Sa napakaikling panahon, nakapatay ang batang ito ng 189 na tagapag-alaga. Noong una, naisip nila na hindi kailangan para sa Peyton Perkins na magpadala ng 500 sa kanila. Ngunit ngayon napagtanto nila na sila ay mali. Hindi sapat ang 500 tao. Ang batang iyon lamang na may hawak na kutsilyo ng tan at ang monghe na iyon na may mga tauhan ng Zen ay nakakatakot na. At ang batang nasa harapan nila ay mas nakakatakot. Sa sandaling ito, ang nangungunang tagapag-alaga ay pilit na kinalma ang sarili at sumigaw, huwag matakot, lahat. Malakas man ang batang ito, darating ang panahon na mauubos ang kanyang pisikal na lakas. Sa dinami-dami natin, hindi ba natin siya kayang patayin? Ang sabi ng may-ari ng pamilya, kung sino ang makakapatay sa batang ito ay gagantimpalaan ng 50 milyon. Naririnig ang bilang na 50 milyon. Nabaliw ang mga naruroon na tagapag-alaga. Patayin! Patayin! Ang mga tagapag-alaga na ito, isa-isa, ay sumugod kay Manuel Bennett na parang tinurok sila ng dugo ng manok. Sa isang kisap mata, 11 tagapag-alaga ang nanguna at sumugod. Mamatay.
Nagpakawala ng dagandong si Manuel Bennett, direktang sumuntok. Boom! Sa isang suntok, ang tunog ng isang sonic boom ay sumabog na parang kulog. Bang bang bang! Ang 11 tagapag-alaga na ito ay pinasabog ng suntok ni Manuel Bennett bago pa man sila makalapit, sumabog sa isang pool ng laman at dugo. 200. Yumangay si Manuel Bennett, nanlilisik ang kanyang mga mata na parang kidlat, tumingin sa paligid, halika, magpatuloy. Awayin mo ang batang ito. Patayin. Mas marami pang mga tagapag-alaga ang sabay-sabay na sumugod. Nakatayo si Manuel Bennett sa isang tumpok ng mga bangkay, na nakakuyom ang magkabilang kamao, patuloy na iniindayog ang mga ito at pinasabog ang mga nagmamadaling tagapag-alaga. Lumipas ang oras, minuto sa bawat minuto. Wala pang kalahating oras. Mahigit sa 500 tagapag-alaga ang napatay. Sinulyapan ni Manuel Bennett ang mga bangkay sa lupa, ang kanyang mga mata ay malamig at walang awa, walang bahid ng habag. Ang mga tuntunin ng mundong ito ay hindi kailanman nagbago. Ang lakas ay palaging pinakamataas, at ito ang kaligtasan ng pinakamatibay. Kung gusto mong mabuhay ng mas mahusay, dapat mong i-action ang lahat ng mga kaaway sa harap mo sa ilalim ng paa. Si Manuel Bennett ay tumalon mula sa tumpok ng mga bangkay at tinanong sina Lily Tisdale at Progna Bates, mayroon bang isda na nadulas sa lambat? Hindi. Umiling sina Lily Tisdale at Barden Bard bilang tugon. Napakagaling. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, "Let's go to the Perkins house." Dahil doon, naghanda si Manuel na sumakay sa kotse kasama sina Lily Tisdale at Barden Bard. Ngunit sa sandaling ito lamang, tumunog ang cellphone na nasa bulsa ng nangungunang guardian. Kinuha ni Manuel ang telepono at sinagot ito. Sam Lance, ano ang sitwasyon ngayon? Patay na ba ang batang iyon? Isang paos na boses ang dumating. Si Peyton Perkins mismo. Kumunot ang noo ni Manuel at sinabing, "Matanda, napakalaking regalo mo sa akin pagdating ko, paano ako magpapasalamat?" Manuel Bennett. Hindi napigilan ni Peyton Perkins na sumigaw, "Buhay ka pa." Ngumisi si Manuel Bennett, "Matanda, nagpadala ka ng 500 walang kwentang tao para harangin ako, hindi ka ba masyadong walang muwang? Interesting, parang minaliit kita." Kinagat ni Peyton Perkins ang kanyang mga ngipin at sinabi, pagkatapos ay nagpatuloy, "Anak, sana ay ligtas kang makarating sa bahay ng Perkins at hindi mamatay sa daan." Malamig na sabi ni Manuel Bennett, "Huwag kang mag-alala, hahanapin kita agad." Pagkasabi niyon ay diretsyong dinurog ni Manuel ang mobile phone. Fair na. Pagkatapos, ikanaway ni Manuel ang kanyang kamay, at kasama sina Lily Tisdale at Barden Bard, sumakay sila sa isang business car, na nagpatuloy sa pagtungo sa bahay ng Perkins. Gayunpaman, matapos magmaneho ng 5 kilometro, nakita nilang tatlo ang mga itim na sasakyang pangnegosyo na nakaparada sa kanilang harapan. Ang bilang ay umabot sa higit sa 100, na humaharang sa daan sa unahan. At sa harap ng mga daan-daang kotseng ito, halos 1,000 tao ang nakatayo. Ang lahat ng mga taong ito ay nakasuot ng maikling manggas at may hawak na iba't ibang armas sa kanilang mga kamay. Sa harap ng grupo ay 4 na nasa katanghaliang gulang na mga lalaki. Tumawa si Barden Bard, malaki talaga ang ginastos nitong pamilyang Perkins, nagpadala sila ng 2 batch ng tao para lang sa interception. Kabanata 380, Kabanata 380, Utos ng Hari ng Proteksyon sa Timog. Panunokso ni Lily Tisdale, "Kuya Barden Bard, natatakot ka ba?" "Takot sa puwet ko." Ngumisi si Barden Bard, "Kakatapos ko lang mag-warm up, okay." Tumawa si Lily Tisdale, "Kung gayon, tingnan natin kung sino ang mas maraming pumatay." "Fine, tingnan natin kung sino ang natatakot." Walang gana ang sagot ni Barden Bard. "Fair na, lumabas ka na sa kotse." Sabi ni Manuel Bennett, at pagkatapos ay inakay sina Lily Tisdale at Barden Bard palabas ng kotse, naglalakad patungo sa grupo ng mga tao sa unahan. Nang makalapit na sila ay huminto ang tatlo. Gayunpaman, napansin ni Manuel Bennett na medyo iba ang pananamit ng grupong ito sa 500 gwardya na nakasalubong nila kanina. Bukod dito, ang kanilang mga damit ay may berda na may 4 na pattern, mga dragon,
tigre, lobo, at agila. Bata, nakakabilib, talagang nalagpasan mo ang 500 gwardya ng Perkins family. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mixing buhok ang nakapikit kay Manuel Bennett at sinabing, "Pero hanggang doon ka lang, sa huli ay mamamatay ka sa kamay namin." Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may makinis na buhok sa likod. Tanong ni Manuel Bennett sa malalim na boses, "Galing ka rin ba sa pamilya Perkins?" "Siyempre hindi." Sumagot ang lalaking may maikling buhok, pagkatapos ay malakas na inihayag, "Ako ang Vice-Presidente ng Asher Dragon Commerce Association, Carlos West. Ako ang Vice-Presidente ng Black Tiger Commerce Association, Bruce Skinner. Ako ang Vice-Presidente ng Heavenly Wolf Commerce Association, Marcus Hyatt. Ako ang Vice-Presidente ng Snow Eagle Commerce Association, Pollard Swan." Ang iba pang tatlong nasa katanghaliang gulang na mga lalaki ay nagpahayag din ng kanilang sarili. Kumunot ang noo ni Manuel Bennett, "Kung ikaw ay mula sa Commerce Associations ng the South, hindi mo ba dapat sundin ang mga utos ng South Protection King? Bakit mo tinutulungan ang Perkins family?" Bata, medyo may kaalaman, kahit alamang tungkol sa South Protection King. Bahagyang tumawa si Carlos West, pagkatapos ay nagpatuloy, "Bata, hayaan mo akong sabihin sa iyo, ang apat na mahusay na Merchant Guild at ang pamilyang Perkins ay hindi superior o subordinate, ngunit isang pakikipagtulungan lamang. Kaya ganyan." Tumango si Manuel Bennett sa biglaang pagkaunawa. Malamig na sinabi ni Bruce Skinner, "Tama na, anak, hindi na kailangan ang mga walang ginagawang chat na ito, oras na para magpatuloy. Kumilos ka." Kinawean ni Carlos West ang kanyang kamay, nag-isyu ng utos. Agad na kumilos ang 1,000 elite na miyembro ng Four Great Merchant Guild, naghahanda na maglunsad ng pag-atake. "Tahan na!" Sigaw ni Manuel Bennett, napatigil sila sa kanilang mga landas. Ngumisi si Carlos West, "Anak, ano pa ba ang gusto mong gawin, may huling salita ka ba?" Direktang kinuha ni Manuel Bennett ang isang command token mula sa kanyang storage ring, itinaas ito, at malakas na sinabi, "Tingnan mo kung ano ito." Sina Carlos West, Bruce Skinner, Marcus Hyatt, at Pollard Swan ay tumangala sa command token sa kamay ni Manuel Bennett. Ang susunod na segundo, biglang nagbago ang mga mukha nila. Utos ng South Protection King. Hindi napigil ang mapabulalas ni Carlos West. Utos talaga ng South Protection King to. Napalunok si Bruce Skinner at nagtanong, "Mabuti pa, tingnan mong mabuti." Walang pakialam na sinabi ni Manuel Bennett, pagkatapos ay ibinato ang utos ng South Protection King kay Carlos West. Kaya, dahil alam na ang mga taong ito ay mula sa Four Great Merchant Guilds ng Star City, hindi na nagplano si Manuel Bennett na kumilos pa. Tutal, mga tao sila ng senior sister niya. Itinaas ni Carlos West ang kanyang kamay upang saluhin ang utos ng South Protection King at tiningnan ito ng mabuti. Pinagmasdan din itong mabuti nina Bruce Skinner, Marcus Hyatt, at Pollard Swan. Makalipas ang ilang minuto, ito talaga ang utos ng South Protection King. Nang inag ang katawan ni Carlos West, at lumuhad siya sa isang tuhod, "Greetings, the South Protecting King." Pagbati, ang South Protecting King. Lumuhad din sa isang tuhod sina Bruce Skinner, Marcus Hyatt, at Pollard Swan. Pagbati, ang South Protecting King. Sa likod nila, lumuhad din ang 1,000 piling tao at sabay-sabay na sumigaw. Ang makita ang utos ng South Protection King ay parang nakikita ang South Protection King. Dahil si Manuel Bennett ang may utos ng South Protection King, natural na kailangan nilang tretuhin siya ng may paggalang. Bukod dito, hindi sila magdududa kung peke ang utos ng hari ng proteksyon ng timog na ito. Nang makita ang eksenang ito, parehong natulala sina Lily Tisdale at Barden Bard. "Banal na tae." Itinikom ni Barden Bard ang kanyang bibig, sinabing, "Ang gayong maliit na token ay talagang may napakalaking kapangyarihan, na nagpapaluhod sa lahat ng mga taong ito." Tumitig din si Lily Tisdale, "Mr. Bennett, anong nangyayari? Mamaya ko na ipapaliwanag."
Sumagot si Manuel Bennett, pagkatapos ay humakbang pasulong, tinanggap ang utos ng South Protection King na magalang na inaalok ng magkabilang kamay ni Carlos West, na nagsasabing, bagamat mayroon akong utos ng hari ng proteksyon ng Timog, hindi ako ang hari ng proteksyon ng Timog. Ang aking senior sister ay, hindi mo kailangang maging masyadong magalang, mangyaring tumayo. Tumayo si Carlos West at nagtatakang nagtanong, "The South Protection King is your senior sister?" Oo. Tumango si Manuel Bennett, na nagsasabing, itong South Protection King's order ay ibinigay din sa akin ng aking senior sister. Habang nagsasalita siya, sinabi ni Manuel Bennett, tawagan ang iyong mga pangulo. Oo. Tumango si Carlos West at nagmamadaling kinuha ang kanyang mobile phone para tumawag. Inilabas din nina Bruce Skinner, Marcus Hyatt, at Pollard Swan ang kanilang mga telepono at tumawag. Pagkatapos tumawag, magalang na sinabi ni Carlos West, "Mr. Bennett, sinabi ng Pangulo na darating siya ngayon. Mangyaring maghintay ng ilang sandali." Sige. Tumango si Manuel Bennett. Hindi nagtagal. 4 na convoy ng sasakyan ang sumugod mula sa malayong lugar at huminto sa hindi kalayuan. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan. Bumaba sa sasakyan ang isang grupo ng mga tao. Naglalakad sa harapan ng 4 na namumukod tanging nasa katanghaliang gulang na mga lalaki. Ang 4 na nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay ang mga pangulo ng 4 Great Merchant Guilds, Nathan Langley, Jeffrey Chaplin, Calvin Westmore, at Leon Lee. Presidente. Ang 4 na tao, si Carlos West, ay mabilis na bumati sa kanila at sinabi kay Nathan Langley at sa iba pa ang nangyari. Si Nathan Langley at ang iba ay nagmamadaling lumapit kay Manuel Bennett. Mr. Bennett, mayroon ka ba talagang utos ng South Protection King? Nagdududang tanong ni Nathan Langley. Oo naman. Tumango si Manuel Bennett at ibinigay ang utos ng South Protection King kay Nathan Langley. Tiningnan ni Nathan Langley at ng iba pa ang token at biglang nagbago ang kulay sa gulat. Nathan Langley ng Asher Dragon Commerce Association, Jeffrey Chaplin ng Black Tiger Commerce Association, Calvin Westmore ng Heavenly Wolf Commerce Association, Leon Lee ng Snow Eagle Commerce Association, magbigay galang sa Hari ng Proteksyon ng Timog. Si Nathan Langley at ang iba ay lumuhad sa isang tuhod, na nagpapakita ng lubos na paggalang. Sige, tumayo ka na. Nagtaas ng kamay si Manuel Bennett. Tumayo si Nathan Langley at ibinalik ang utos ng South Protection King kay Manuel Bennett, na nagsasabing, hindi ko inaasahan na ikaw ang junior brother ng South Protection King. Mr. Bennett, dahil binigyan ka ng South Protection King ng South Protection King's order, ibig sabihin ay gusto ka ng South Protection King na magtagumpay bilang susunod na South Protection King. Ha! Biglang natigilan si Manuel Bennett, iyon ba ang ibig sabihin ng senior sister ko? Alam din niyang gusto siya ng kanyang senior sister na sundan siya, ngunit hindi niya inaasahan na gusto siya ng kanyang senior sister na maging susunod na South Protecting King. Ngumiti si Jeffrey Chaplin at sinabing, Mr. Bennett, nakarating na sa aming pandinig ang iyong mga ginawa sa River City. Inalis mo ang 12 pangunahing pamilya sa isang araw, na ikinagulat naming lahat. Kung magtagumpay ka bilang South Protection King, napakaganda nito. Tumango sina Nathan Langley, Calvin Westmore, at Leon Lee, malinaw na nagpapasalamat kay Manuel Bennett. Hindi lang sila nagulat sa ginawa ni Manuel Bennett sa River City. Bukod dito, habang papunta sila rito, may nakita silang mga bangkay sa buong kalsada. Ang binata sa harap nila ay kayang pumatay ng 500 tagapag-alaga ng pamilya Perkins sa pamamagitan lamang ng 2 tao, na nagpapatunay na ang lakas ng batang ito ay napakalakas din. Ikinaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay, tungkol sa usapin ng tagumpay bilang South Protection King, pag-usapan natin ito mamaya. Ngayon, kailangan ko ang tulong mo. Sabi ni Nathan Langley, sabihin mo lang sa amin, susundin namin ang utos mo. Tinanong ni Manuel Bennett, ilang elite ang maaari mong pakilyusan ngayon? Sinabi ni Nathan Langley, maaari kong pakilyusan ang isa pang 500 elite.